I'm home. Ate Emma? Umuwi ka? Anak? Bakit nandito ka? Bakit ganyan naman yung mga reaction nyo? Hindi ba kayo masaya na umuwi na ako? Masaya naman kami, anak. Kaso, bakit biglaan naman ata ang uwi mo? Anyway, nandito na sa loob lahat ng pasalubong ko sa inyo galing Japan, Mami. Asan may passport ko nga pala? Mami, sabihin mo na kay ate, please. Tumigil ka nga dyan. Hindi pwedeng malaman ng ate mo. Pero Mami, kailangan na malaman ni ate. Anong dapat kong malaman, Alice? Naku, anak, wala yun. Ang daldal kasi nito ng kapatid mo eh. Iso-surprise ka kasi sana namin. Kaso, narinig mo na. Naku, Mami, huwag na kayong mag-abala pa ni Alice. Masaya ako na makita ko kayong dalawa. Alice, kamusta na kaya si Betchay? Alam mo ba, nung nasa Japan ako, halos 4 months ko nang hindi kasi siya nakakausap. Nagtataka nga ako bakit hindi niya na ako kinakausap? Kung tutuusin, parang mas jowa ko pa nga siya kaysa kay Carlo kasi lagi ko siyang kausap. Tapos, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Para siyang multo. Teka, mas okay pa nga yung multo Kasi nagpaparamdam. Ano na kaya nangyari kay Betchay? Hindi ko alam, ate. Hindi na ba siya nagpupunta dito? Kung tutuusin nga parang anak pa siya ni Mami kasi sa akin. Ay, ate, may gagawin pa pala ako sa school eh. Alis na ako Ito po yung bayad sa diaper. BFF? Betchay, sandali! Betchay, ano ba? Bakit mo ba ako tinatakbuhan? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Kaya nga rin ako umuwi ng Pilipinas para makita ka. Kasi ilang buwan mo na akong hindi kinakausap, Beshi. May nagawa ba akong mali? Buntis ka? May problema ka ba? Pananagutan ba yan ng ex mo? Stress ka lang siguro. Naku, bawal sa'yong ma-stress. Total, andito naman ako BFF Sasamahan kita sa bawat check-up mo. Huwag ka na mag-alala. BFF, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may problema ka pala? Hindi sana natulungan kita. Lalo na nagbubuntis ka. Kaya pala hindi ka nagpaparamdam sa akin Ano pa't naging mag-best friend tayo? Okay, sige, kita na lang tayo mamaya sa meeting. Hoy, Justin! Napakawalang ya mo. Napakawalang puso mo. Bakit mo inabandon na yung mag-ina mo? Dapat panagutan mo yung best friend ko. Buntis siya? Oo, buntis siya. At ikaw ang ama. Imposibleng ako ang ama ng pinagbubuntis ni Betchay. Matagal na kaming hiwalay. More than a year na. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Alam mo ba, buntis pala yung best friend ko si Betchay. Kaya pala, ilang buwan niya na akong hindi kinakausap kahit nasa Japan pa ako. Tapos, sinugod ko yung ex niya si Justin para panagutan siya. Kaso, hindi daw siya ang ama ng pinagbubuntis ni Betchay.
So, sino ang ama ng pinagbubuntis niya? Alice, nakikinig ka ba sa mga kinukwento ko? Ikaw pa naman tong laging may rant kapag nagsishare ako ng mga chismis sa'yo. Nakakapanibago ka naman ata. Mami, hanggang kailan mo gustong itago ang lahat ng katotohanan kay ate? Karapatan niyang malaman ng lahat. Hindi nga pwede. Nakakaintindi ka ba? Pwede ba? Itiko mo na lang yung bibig mo, Alice. Malaking gulo. Kapag nalaman ng ate mo, kailangan niyang malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ng best friend niya. Sino ang tatay ng pinagbubuntis si Betchay? Ate, ang tatay ng pinagbubuntis ni Betchay ay si Carlo? Ang boyfriend ko? Matagal yun ang alam to, Mami. Oo. Actually, matagal ko nang alam, anak. Galing daw sa isang party sila, Betchay at saka si Carlo. Tapos nung nalasing sila, nagtsuktsakan silang dalawa. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin, Mami? Bakit pinatagal nyo pa? Alam mo namang best friend ko ang mami ni Betchay, di ba? Kaya hindi ko na rin sinabi sa'yo. Para wala na ring drama. Para wala na ring gulo. Talagang, mas gusto mo pa isip ang pagkakaibigan nyo kaysa sa anak mo? To be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part. I do.